Oh. Kagaya nung nangyaring pamamaril kay Kerwin Espinosa dyan. Controversial din ito. Controversial, ha? Ngayon, ang labanan yan hindi ako ang artista, sabi niya. Hindi ako kinakailangang umarte ng kung ano pa man. Sabi kasi ito naman ang nagsasabi na yung mga nanonood di ba? Oo. Sa social media Oo. Yung nakita kasi siya na unang video parang naghihingalo. Parang hinahabol niya yung hininga niya Oo. Yung sumunod ay okay na, wala nang problema. Kaya sabi nila, naku, parang... Yun ba yung tagpo na hinuhubad na niya yung kanyang damit? Di ba meron pang video yung pinapakita na niya. Pinapakita na niya yung tama ng bala. Tama. Oo. Ang sabi niya, politika ito, Jen, ha? Yung pamamaril sa kanya. Ang question ko na lang dito, Jen, ay... Kasi ang itinutuloy rin lang, mga polis daw nung kabilang bayan Nung Ormoc City daw. Ang problema ko, Jen, ang PNP ba hindi na kontrolado ng PNP chief? Oo nga. Ang alam ko sa PNP, yan pangkabuuan. Isa lang ang PNP chief Ibig sabihin, pagka nandun na sa malayo, ay hindi na nakokontrol kahit nandito sa malapit, di ba? Sino ngayon ang may control siguro sa Pilipinas? Who's under control? Sino mo control? Parang pagkaganyan na nangyari, di ba? Alam mo, Nelson, bilang isang mamamayang Pilipino, ako bilang isang mamamahayag, nasisiphayo ako sa mga ganito pagkakataon. Nakakalungkot ito. Tayo. Hindi lang yan dyan. Teka muna, paputulan kita. Ha? Kasi yun, malayo. Pwede mo pa sabihin, ang layo niyan Oo nga. Nagbalitaan mo yun dito lang sa Las Piñas ba yun? Yung isang buong unit ng... Pasig! Na dumayo ng Las Piñas. Special Operations Group ng Eastern Police District. Tapos nang pasok ng bahay ng isang Chinese. Isang negosyante sa Las Piñas. At ang pinalutang, aywan ko totoo 8 million daw ang nakuha. Pero sabi nila, hindi lang daw 8 million yun Marami pa. Daw. Ayun sinasabi natin. Bakit gano'n na yung mga pulis ngayon? Ano nangyari? Diba? Iyon na nga. Biruin mo yan, nasa Metro Manila, may mga magagandang unit yan Yes. Pantay mo, Special Operations Group yan Special. Ito special, elite ang tawag ng isang at saka yan command. dapat ikiniginaga Yan. Hinahangaan. Ikaw ba, papayag ka na sasama ka doon? Alam mo namang Las Piñas na yon, di ba? Labas na ng kanilang jurisdiction yun Ibig sabihin, Jen, kung ito'y nangyayari sa loob ng Metro Manila, paano pa doon sa mga napakalayo, di ba? Ang naging hakbang lang. Hindi, sinibak naman namin yung Eastern Police District Commander Ayun nga. Nung sinibak mo, ano nung nangyari, di ba? Parang... Di ba? Yun na nga. Ganito na baka... Nakakalungkot po sa panig ng Philippine National Police. Lalo ngayon na nalalapit po ang eleksyon. Sunod-sunod di ba? Opo. Kaya again, dito po sa palitan ng salita, sa pagitan nitong si Kerwin at saka hindi naman magkalaban ba sa politik? Hindi naman ata, Malayo. Kasi si Kerwin ay tumatakbong mayor ng Albuera, Leyte. Di ba? Yes. Bakit ang tinuturo niya si Goma? Si Goma naman incumbent congressman ng Ormoc. Di ba? Doon din tumatakbo. Hindi kaaway sa politika. Bagamat noong nakaraan, parang meron talagang hindi pagkakaunawaan itong mga ito, Nelson, ewan ko lamang po, kasi kung hindi tayo magiging maingat sa bagay na ito, mag-escalate pa ito, Nelson, Ito kung dapat matuto na tayo dun sa kidnapping, at napatay dun sa isang Chinese national, Filipino-Chinese businessman, maging maingat din tayo rito. Iyon. Hindi basta-basta release kagad ng statement. Totoo. Ano ba sabi ni Kerwin? Sabi ni Kerwin na kumbinsido daw po itong si Kerwin Espinosa, isang self-confessed drug lord, political ang motibo sa likod ng pamamaril sa kanya. Lalo pat may nakita siyang koneksyon sa pagitan daw po ng mga posibleng sangkot sa pamamaril sa kanya habang nangangampanya noon pong April 10. Natukoy kasi na isang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang may-ari ng bahay kung saan nakita ang 7 pulis mula po sa Ormoc Police. Konektado umano kay Leyte Representative Richard Gomez ang naturang opisyal ng DPWH.
kalaban din daw po ni Espinosa sa pagtakbo bilang mayor ng Albuera si Vincent Rama, na bayaw daw po ni Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, na asawa ni, talaga pinagtagni-tagni ninyo ha. Hawak daw po ng mga otoridad ang 7 pulis mula sa Ormoc. Ang mga opisyal daw po, opisyal daw po ang 2 sa mga ito, at mga non-commissioned officers naman ang 5. Kabilang sa mga ito ang hepe mismo ng Ormoc City Police na si Colonel Ray Dante Ariza, na inalista po sa kanyang pwesto. Ayan pala, nagpa-presscon pa pala itong si Kerwin, no? Oho. Di, pero teka lang, yun ba talaga? Kasi alam ko, under investigation pa yung yung police. Person of, kasi ang unang report ka, person of interest eh. Di ba? Person in interest, oo. Oo. Person of interest, oo. Meron na bang dagdag na impormasyon na nagpapatibay na sila nga ba ay itinuturing ng suspect? Yun, oo nga. Di ba? Kasi yung una, person of interest lang, so ganito, ganyan, ano? Meron bang, ngayon, kung sila ay person of interest, kasi level yan, no? Pag sabi suspect, pag sabi mo suspect, ano ang dahilan? Bakit sila ginawa mo suspect? Ano ebidensya? Anong mga ebidensya mo? Di ba? Ayun. Sumagot naman si Goma. Ayan, sabi. Sumagot naman si Goma. Ang sabi ni Congressman hindi pala. Ang meron palang hamon itong si Kerwin kay Congressman Richard Gomez. Sagutin daw po yung tanong kung inutusan ba niyang magpunta sa Albuera ang naturang mga pulis. Pero ayon kay Gomez, kay Cong Richard, sinisilip niya ang mga detalye ng insidente. Pero ngayon pa lang ay sinasabi na niyang maraming butas dito. Scripted niya ang nangyari at pangit pa ang pagkakagawa. Bumuelta naman daw po si Kerwin, ayon kay Espinosa, hindi acting ang nangyari at hindi naman siya katulad daw po ni Gomez na isang artista. Ayun. Aywan ko. Ano, palagay mo, Nelson? Hindi ako mapalagay sa bagay na ito. Ganyang bagay dyan. Ganyan mo, tinanong mo ako. Ako si PNP spokesman. Oo. Halimbawa, ikaw si General Marbil na lang. Hindi po, wala pa tayong hawak na kung ano man. Saka na natin sagutin yan pagka nagsalita ako, sasabihin na naman ng 2 kamoting kahoy. Oo. Sagot kayo ng sagot, wala pa naman pa. Hindi, alam nyo, ganito ho yan. Ang mga pangyayari ho kasi, ganyan, ganito. Ito ho yan eh. Basta ganito, ganyan. Detalyado. Sa halip na hindi naman nagsalita. Sabi, palagay ko, pogo yan eh. May plano kasi magtayo ng pogo doon sa... Pinag-aagawan ng dalawa. Pogo na naman. Hindi tayo makaalis sa pogo. Sabi nila, huwag yun na po ang interest niya kasi pogo may kinalaman dyan. Naka. Anyway, meron ata tayong report. Ito, yung sinasabi natin, meron pong 2 detainee. Ito nakakulong dapat eh. Pero nung makita, ba't nandito kayo sa labas? Napag-utusan ho kami. Ano kaya? Bakit nasa labas yung 2 detainee ng Bulacan Provincial Jail? Kung nakita, bumalik nga kayo doon. Nakita, ayon ho sa CIDG, inaresto sila at iniimbestigahan. Isa ho sa mga jail guard nahuli kasama ng suspect. Pinapantay pa. Sabi ko sa iyo eh. Bakit kaya inilabas? Nautusan sila ng jail guard. Ganun ba? Bumili ng ano? Bumibili lang po kami lechon manok. Yes. Alamin nga natin kay Mar Gabriel. Mar, ano ba nangyari? Yes, Jem Nelson, pasado alas 4 nga kahapon nang maaresto ng mga tauhan ng CIDG Bulacan ng 2 detainee at isang jail guard ng Bulacan Provincial Jail sa Malolos City. Nakilala ang mga suspect na sina Abdua Arajalon na naharap sa kasong murder at itinuturing na mayor sa kulungan. Arestado rin ang kasama niyang si Mario San Jose na naharap naman sa kasong homicide. Dinampot din ng mga pulis ang kasama nilang jail guard ng Bulacan Provincial Jail at isang babae na asawa umano ng detainee na si Arajalon. Base sa report ng CIDG Bulacan, na-aresto ang mga sospek sa labas ng kulungan ng walang kaukulang court order. Nabawi sa mga sospek ang isang caliber 45 at isang 9mm pistol at mga bala. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng CIDG Bulacan kaugnay sa insidente. Kasama sa sinisilip sa investigasyon ang anggulo na sadyang pinalalabas sa kulungan ng mga detainee na ginagamit ng ilang politiko para gumawa ng krimen sa Bulacan at mga karatig probinsya.
inihahanda na ngayon ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa mga naarestong suspect. Jen, Nelson? Mar, sino ang nagbabantay ng provincial jail? Under provincial government o under BJMP? Jen, under ng provincial government, itong provincial jail sa Bulacan. Kaya nga itong jail officer, ito ay empleyado ng provincial government. Ano ulit ang kaso ng dalawa? Yung si Abdu Ajalon, may kasong murder yan. At tinuturing na mayor doon sa kulungan. Habang yung kasama niyang si Mario San Jose, yan ay may kasong homicide. Yes. Puro pala delikado. Kung mayores pala, hindi mo basta-basta mautusan bumili ng kopya yan, ano? Hindi ka naman... Pero gano'n nakatagal na nasa labas? Yun ang iniimbestigahan ngayon, Jen, ng mga tauhan ng CIDG, no? At kasama sa iniimbestigahan kung regular ba na inilalabas sa kulungan itong mga suspect. Lalo't kamakailan lang, sunod-sunod yung mga insidente ng pamamaril at patayan dyan sa Bulacan, no? Yung kasama na dyan, yung insidente ng pamamaril sa San Rafael. So kasama yan sa mga sinisilip ng CIDG Bulacan kung yung mga krimen na ipinapatrabaho dito sa mga detainee, lalo't nahulihan sila na mga armas habang nasa labas ng court. May armas may mga baril pala, no? May balak nga. Pero siguro may nakapagsabi, may mga may dalawa doon, may kasama pang jail guard. Yes, malamang Nelson, may mga informant yung mga otoridad, no, na nag-report sa kanila. Kaya actually kahapon mula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon yung operasyon na ginawa dito sa mga suspect. Ngayon nasa kustodiya na sila ng CIDG Bulacan at ngayong hapon balita ko ay isa sa ilalim sa inquest proceeding itong mga naarestong suspect. Pero yung jail guard naka-uniforme ba o hindi? Uniforme. Naka-uniform siya dyan nung yung parang shirt, yung t-shirt uniform nila. At malamang kung hindi tayo nagkakamali, sa kanya yung isa sa mga firearm na nakuha. Hindi, kung may operation niya na illegal, ba't naman naka-uniforme pa yung jail guard, di ba? Ano kaya ang kanyang depensa? Kasama sa mga tanong yan, kung posibleng palalabasin na legal yung presensya ng dalawang detainee sa labas. Pero base sa initial na investigasyon, walang hawak na court order itong jail guard patungkol sa presensya sa labas nitong mga kasama niyang detainee. Gaano kalayo yan doon sa pinakabilangguan mismo kung saan sila nahuli? Yung specific lugar kung saan sila nahuli, doon sa Purok 3 sa Barangay Dakila sa Malolos City. Base sa pagkakaalam ko, yung provincial jail, nandyan lang din sa malapit sa provincial capital sa Malolos. Baka naman nagpapaaraw lang ng konti. May rin nagpa-practice. Baka naman ginajaging na si Mayores. Hindi kaya kasi Mayores yun eh. Ay, nako. So ano yan, malalim na investigation pa. Matindi ang PNP ngayon, Mar. Yun pang isa, yung sa Abra. Bumuo na pala ng Task Force Abra ngayon, ha? Mar. Yes. Actually, meron ng Task Force Abra ni-reactivate lang nila kasama yung Task Force Barn para i-address yung sunod-sunod na mga shooting incident na nangyayari habang papalapit itong eleksyon. Yeah. Ayan. Sige, Mar, magantabay tayo. Maraming salamat. Yan po si Mar Gabriel, ang ating ating reporter na nakatutok po sa Campo Crame. Basa po kami ng mga reaksyon. Sabi ng ating mga texters, oo, naniniwala dahil may inflation pa rin mula kay Joy. Oo naman, pumayat nga ako. Kasi wala nang makain. Katunayan, nagugutom ang mga tao mula kay RN. Oo, dahil sa taas ng inflation mula po naman kay Nard. Oo, 1 kilo ko sa grocery, ilang piraso, 1,000 ko sa grocery, ilang piraso lang mabibili. Rowena Olivares ng La Union. Oo, dahil naapektuhan ng ekonomiya natin dahil sa taas ng bilihin at maraming nawalan ng trabaho mula kay Mayubi ng Cebu City. Oo, magkano na ang mga bilihin sa palengke ngayon? Junjun ng Fairview. Oo, mataas ang bilihin, mababa naman ang sahod. Albert Chua ng Agusan del Sur. Oo, kaya mas maganda ang magtanim para may sariling gulay. Test ng Batangas. B, mukhang hindi. Ang dami lagi ng tao sa mall. O nga naman. Nagpapalamig lang.